Wonder Vlogcaster. Magandang araw mga ka-Wonder and welcome back sa ating YouTube channel. Ito ang Wonder Vlogcaster. Magandang tanghali sa inyo lahat. Pag-usapan natin itong pasabog ni Ka Eric Celis. Dito tungkol kay Madriaga na tinawag niyang chismoso daw. At premeditated daw itong paglabas ni Madriaga na pinaghihinalaan nga dahil umano bumisita daw si dating senador at ngayon Congressman Leila de Lima sa kulungan, no, para puntahan diyan si Madriaga. At sinasabi na parang may kinalaman si de Lima sa parang lumalabas na siguro tinuruan na mag-craft ng isasabihin, parang ganoon ang dating na itong salaysay is premeditated. Pero alam natin mga ka-Wonder na itong salaysay ni Madriaga ay kanya pong sinumpaan. No? At ito po ay sinulat niya mismo sa kanyang kamay. No? At yan po ay may abogado rin siya. At mayroon lalabas dyan sa cellphones niya. At kahit i-deny nila yan, of course, natural, i-deny nila yan, sisirain nila yung credibility nitong affidavit na sinumpa ang salaysay ni Madriaga, nitong si Celis. At may binanggit pa siya dyan, itong mga dilaw, kung mababaraw si Marcos, masisira daw itong mga dilaw, itong si Hontivirus, tinawag niyang Hontivirus, si Antiveros. Pati itong sila mga political analysts na lately tinawag ni Guanzon na political heckler. Itong si Ka-Edu, itong si Edu Manzanas, kung tawagin nila, senator. Binanatan daw, hindi, no toothbrush daw, no? Ang dami-daming binibigkas nitong ad hominem nitong si Celis dahil siguro sa sobrang inis niya na dahil di sila makaporma at kung sino-sino pa mga binabanggit niya dyan. Well, ito bang aligasyon o akusasyon ni Celis na ito raw affidavit o itong si Madriaga o yung mga nangyayaring yan is premeditated. Pag sinabing premeditated, gaya nga ng sinabi niya, is plinano. No? Pre means before. No? Bago, kumbaga, inisip na before. Yan yun. Yun ang ibig sabihin ng premeditated. Ngayon, may kabuluhan ba o meron bang basehan itong si Celis? Dahil bibigyan natin ito ng mga puntos dahil, ewan ko kung nakulong na yan. Siguro na-detain na yan. At of course, si Leila de Lima, dating senador, ngayon congressman, nakulong po yan sa loob ng 3 taon o 4 na alam niya ang pakiramdam ng pagiging isang PDL or sinasabing person deprived of liberty. Pero may mga karapatan pa rin yan dahil tao pa rin yan mga ka-Wonder ayon sa batas. Ngayon atin pong i-debunk itong sinasabi ni Celis na premeditated daw umano itong affidavit ni Ramil Madriaga dahil lang sa pagbisita ni Leila de Lima. Bigyan ko po kayo ng background mga ka-Wonder. Si Madriaga kasi ay sumulat sa pamamagitan ng abogado ni Madriaga at binigay nga rito kay Senator de Lima na nangangailangan siya ng tulong nito. No? At mamaya tatalakayin natin kung ano yung mga tulong na yan na maaring ipinagkaloob ni Senator de Lima o ngayong Congressman de Lima na. Ngayon, sa pagbisita ni Senator de Lima o ni Congressman de Lima dyan kay Madriaga, napahayag nga nitong si Celis, dyan sa Camp Bagong Diwa, ay isang premeditated, pero ito ay haka-haka lang mga ka-Wonder dahil wala itong sapat na batayan. Yan pong sinasabi niya is haka-haka lang. Samantalang itong si Madriaga ay sumumpa. Sunumpaan niya po ito mga ka-Wonder kaya mas mabisa po ito, mas matibay kaysa haka-haka lang. Kumbaga opinion, isipin nyo lang para may nag-uusap lang ng barkadahan sa kanto na nagiinuman. Yun ba ay matuturi mong credible na opinion? Unless kung yan ay isang source, isang impormasyon na talagang credible, dapat sumpaan. Wala naman sumpaan sa kantong inuman. Parang ganun lang itong sinabi ni Celis. So una, walang ebidensya o pagmamaniobra o pagdidikta. Bakit? Kasi wala namang inilabas na konkretong ebidensya mula rito kay Leila de Lima at sa kampo ni Madriaga na si de Lima ay nagdikta o siya mismo o nagsulat o nag-impluwensya sa nilalaman ng affidavit ni Madriaga. Otherwise, mangyayari niyan is walang bisa itong affidavit niya.
wala pong kwenta kung iyan po ay naimpluwensyahan ng iba at hindi mismo siyang gumawa. So ang simpleng pagbisita ni De Lima ay hindi doesn't mean automatically na may impluwensya siya o siya yung gumawa niyan o nag-craft niyan o may sabuatan o manipulation sa pagitan nila, mga ka-wonder. So, ibig sabihin lang yan, itong sinasabi ni Celis, wala talagang batayan. Yan lang ang sarili niyang opinion na may binanggit pa siya mga tao, unfortunately, sa kagustuhan niyang magbigay ng opinion para sirain itong affidavit ni Madriaga. At pangalawa, karapatan ng isang PDL ang kausapin ang sino man, lalo na sa katayuan ni Madriaga na hindi pa naman siya technically convicted dahil yung kanyang kaso ay nililitis pa sa korte. So kahit si Madriaga isang person deprived of liberty or PDL, may karapatan siyang makipag-usap sa abogado. Kaya nga may abogado siya. At hiningi niya yung tulong ni De Lima na isang abogado rin. No? Yan yung isipin mo, yung connect niyan, yung rationality. Kundi lang yung basta tao na pumunta siya dyan. Abogado ito. Dahil gagawa siya ng affidavit or dahil ginawa niya yung affidavit at maaring ipasusuri niya kung may mga technicalities dito o mali, no? O may bagay na baguhin na dapat that would be taken against him. Ganun po yun, ano? Kahit dito yung mga nakikilala na, kahit dito sa mga pagsampa, yung pag may mga nire-report kayo, magbibigay kayo ng salaysay, ina-advisean kayong kumuha ng lawyer. Kung wala kayong pera sa mga PAW, para silang mag-guide sa inyo kung ano yung susulat. Dahil yung mga sasabihin yun could be used against you. Yun lang po yun, Mr. Celis. No? Ewan ko, siyempre hindi naman abogado rin si Celis. Kahit naman, dapat alam niya yan dahil nasa media siya o nag-research man lang siya. So, pwede siyang makipag-usap sa abogado, pwede siyang makipag-usap sa dating mambabatas, which is si Laila De Lima, at currently mambabatas pa rin. Dahil siya ay nasa Kongreso, nasa House of Representatives, which is part of the Congress. At pakipag-usap sino mang nais niyang hilingin ng tulong o payo. In this case, hiningan niya ng tulong si Laila De Lima para sa isang pag-check ng kanyang ginawa, which is normal. No? May abogado naman siya, sasabihin niya siguro dahil nga si Laila De Lima may experience na nakulong at nakalaya siya. Ano yung mga ginawa niya? Kaya hinihingi niya yung payo ni Laila De Lima. Okay? So, ang pagbisita ni De Lima na dating Justice Secretary ito. Kaya he sought help from De Lima because of her background being the former Justice Secretary at dating detainee rin. No? Kaya nga, kahit na na-oppress itong si De Lima and she was able to manage na siya po'y makalabas sa kulungan. Of course, with the help of, hindi na natin babanggitin kung sino man yung tumulong sa kanya na ating pong nasa isip. So, maari makita bilang legal, makatao at konsultatibo, hindi kriminal yung kanyang pagtawag kay De Lima o paghingi ng tulong. Pangatlo, ironic itong accusation niya. Bakit? Kung ang argumento niya ay premeditated, ang affidavit dahil may bumisita sa kanya bago isinampa. Kasi sabi niya December 8, parang ganun din. Yun daw ang araw din nung isiniwalat. Itong sinasabi niya. Yun di basihan pa rin. Sabi niya lang din yun, mga ka-wonder. Sa logical thinking or sa logical reasoning, mga ka-wonder, ay lahat ng affidavit na ginawa matapos kausapin ang abogado, kaibigan o kaalyado ay dapat ituring na peking salaysay na malinaw na absurd at taliwas sa batas. Kung ito ay inimpluwensyahan, itong sasabihin mo, which is nakikita naman natin dyan during sa mga paglilitis sa Senado. No? Na may mga peking nga dyan na witness, resource, na ginawa pa nga yung script nila, samantalang sinumpaan pa yan. Ganyang katalamak at binabaliwala yung batas. Kaya nasasanay sila. Akala nila ganun din ang ginagawa ni Madriaga. Kasi nasanay sila sa ganun Pang-apat, mas dapat busisiin ang nilalaman, hindi ang bisita. Ibig sabihin, mga ka-wonder, kung may gustong pabulaanan ang affidavit ni Madriaga, ang tamang gawin ay, una, patunayan na mali ang mga detalye. Paano mo malalaman na mali ang detalye kung ikaw nagbibigay lang ng opinion mo? Ito ngang sinasabing kasama siya at kilala siya, si Sarah, hindi nga sumasagot hanggang ngayon.
Tapos ikaw itong nag-iingay na hindi mo naman alam ang lahat. No? Paano ka makapagbibigay? Therefore, you are not credible or in the position para magbigay ng credible na opinion. Yan sa'yo ay haka-haka lang. So, hindi mo pwedeng pabulaanan ang affidavit ni Madriaga, no? Dahil patunayan mo munang mali ang detalye. Pangalawa, ipakita ang salungat na dokumento. Magbigay ka ng salungat mong dokumento. Meron ka bang kay? Si Sarah nga, then again, hindi nga nagsasalita, sinabi niya lang hindi niya kilala. Then, questionin ang facts, hindi ang personalidad. Ito nga, facts or yung credibility ng kanyang affidavit, kung ito ay may katotohanan. So, ang pag-atake sa motibo, sa halip sa nilalaman ng senyales ng kawalan ng matinong kontra-ebidensya. Tandaan mo niya, kawalan ng matino. Hindi logical, no? Even you have the ability to reason out, pero your reasoning is not logical, not credible. So, panglima, pattern ng character assassination. Sa ganitong uri ng paratang ay kahawig ng lumikha ng taktika ng character assassination. So, you are just assassinating both or even tatlo. Sino? Si Madriaga, yung abogado niya, at si De Lima. Nang wala ka namang ebidensya. No? Malakas ang paratang, nakatuon sa personalidad, hindi sa katotohanan. Yun ang nangyayari. Na parang character assassination na lang. Nakatumbok sa tao, hindi sa katotohanan. So, i-contest mo yung katotohanan. You are not the right person to do that. Dahil hindi mo na maalam yan. Dahil then again, yung kanya pong sinasabihan dito, which is si Sarah, is tahimik pa rin hanggang ngayon. Sino ka? Are you just another aw-aw? No? So, hindi ito debunking. Ito ay paglilihis ng issue. Mga ka-wonder. Yung ginagawa ni Celis. Pang-anim, hindi automatic na scripted ang isang sinumpaang salaysay. Sinumpaan nga Kahit sabihin mong sinulat yan, no? Pag sinabing script, kumbaga kathang isip, gawa-gawa Kaya nga sa mga movie, dalawang klase naman yan Isang hindi totoo, fiction, o isang totoo na talagang hango sa totoong buhay. May pinagbasihang script, ibig sabihin binabasa. Pag binasa mo yan, maaring guide mo yan, pero ikaw talagang gumawa niyan. Meron namang script na gawa ng iba, pero hindi ikaw ang gumawa. Alin dun sa dalawa ang ibig mo sabihin? So malamang, yung isa na hindi si Madriaga or may impluensya na may tulong, kumbaga premeditated. And I don't know kung ano ibig mo sabihin sa premeditated mo Ibig sabihin kasi yung plinano. Ano ang plinano doon? Kung ano yung isusulat? Ano ang plinano? Na manira? No, hindi kasi niya masyadong inelaborate ng gusto. Basta sinabi niya lang, premeditated kasi pumunta raw si De Lima. Maaring Madriaga sought for De Lima's help. Kumbaga kung ano yung siguro, no? Dapat isulat doon. Ano man yang sinasabi niyang premeditated. Hindi automatic na scripted yan, mga ka-wonder, ang sinumpaang salaysay. Bakit? Ang affidavit ay may panunumpa. May legal consequences kapag nagsinungaling ka. Kaya nga dyan sa korte, no, sa Senado, na yung iba dyan na sinungaling, no? Dahil may impluensya at the back of them, behind them, there were some people or someone, no? Na tumutulong. Kaya ganyang kalakas ang loob kahit na sumumpa sa salaysay, binabalahura lang ang batas. May pananagutan din sa ilalim ng batas itong mga sinasabing sworn statement or affidavit. So kung totoong imbento lang ito, mga ka-wonder, madali itong guguho. Para, paano? Sa tamang investigasyon, cross-examination, consistency, aalamin itong taong ito. Kung ang sagot niya ipaulit-ulit na tama, na dadaanin siya, paikot-ikutin through cross-examination, at titignan kung talagang credible siya sa kanyang sinasabi at salaysay. No, itong katotohanan ay hindi natitinag ng pagsusuri kung ito ay talagang totoong salaysay. So, ibig sabihin niya, mga ka-wonder, yung paratang nitong si Celis ay opinion niya lang. At hindi katotohanan. Hindi debunking ang ginagawa niya, kundi paglihis sa katotohanan. So hanggat walang malinaw na konkretong ebidensya o pamimeke o manipulasyon sa affidavit ni Madriaga, ay nararapat suriin batay sa laman nito, hindi sa hinala o political narrative. So yan po ang sinasabi ni Celis na wala pong batayan hanggang ngayon, mga ka-wonder, na siyang dinidebunk pa rin ng iba na ito ay pakulo lang. May mga sinabi kasi dyan si Madriaga na ang pagkakaintindi naman itong iba, parang naguguluhan sila. Unless binasa nila ng husto, itong sinasabi
ni Madriaga sa kanyang affidavit. Pangdagdag pa dyan mga ka-wonder, hindi po sa loob ng selda o kulungan ginagawa ang pagsusulat ng affidavit. Kahit pagbisita. Maaring doon siya susulatin, pero with yung pagbisita na sinasabi niyang hingi siya ng tulong, papakita niya yung kanyang affidavit, may supervision po yan ng isa sa mga itinalaga para tignan at manmanan yung mga preso at galaw. No? Hindi po ganun kadali. Akala nyo sikreto na interrogation, palalabasin mo yung mga sa pelikula, sa interrogation. Pero itong PDL ka na ikaw ay may salaysay na may mga sensitibong sitwasyon, hindi po yan nakakawala sa mata ng CCTV at ng tao. Yan po ay binabantayan. No? Kaya dyan palang malalaman mo. Dahil itong si Dilima rin, isa pa, hindi naman siya humahawak ng kaso. May sariling abogado si Madriaga. Siya ay nagbigay lang ng kanyang opinyon at tulong bilang dati ring nakulong. No? Nakulong yan si Dilima, alam naman natin mga ka-wonder. At yung sinasabi nila na may premeditation dyan, o yung ginawang affidavit ay premeditated, dun pa lang malalaman natin mga ka-wonder na ito ay madaling pabulaanan, itong mga haka-haka lang. Siyempre, kaliwat kanan dyan ang pagdedebunk, no? Para pag walang bigyan ng kredibilidad itong sinasabi ni Madriaga na all of a sudden daw nakawala. Hindi po all of a sudden, yung mga naririnig natin. 3 years po siyang imprisoned, no? Pinabayaan siya dahil siya kinasuhan dyan sa away lupa nila ni Roque, at siya po'y pinakulong ni Roque. Ayon din kay Roque, if I'm not mistaken, na parang sila rin ang nagpakulong. At yun nga, feeling ni Madriaga, pinabayaan siya, bumisita itong si Sarah. Sabi nga ni Pebbles, baka raw may gumagamit dito. At hindi lang once, kundi twice. Binisita niya itong si Madriaga diyan sa block 2, no? Yun sa lugar na yan, sa presuhan. At tinatanong niya, siguro may tinatanungan ni Pebbles, anong pinag-usapan niyo? Maaring may alam si Pebbles, pero hindi niya pa sinasabi. Dahil bakit? Pag-uusapan nga, paglilitisin pa nga ito sa korte o sa Senado, mga ka-wonder. At hindi siya pa parang magbibigay ng opinion diyan, baka mamaya ma-obstruct, no, yung pag-imbestiga, no, parang siguro ganoon ang kaya dahilan ni Pebbles kaya niya hindi sinasabi, mga ka-wonder. So yun lang mga ka-wonder, no. At kung meron kayong suggestion or opinion, comment down below. Please give me a thumbs up if you like this video para i-share ni YouTube sa iba pang mga viewers. Please share this video para malaman nila itong pagdedebunk na hindi naman pala, kundi paglilihis sa katotohanan itong ginawa ni Celis. And please subscribe, hit the notification bell icon, and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.